Sa magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa isang linggo po na tayo ay kanyang pinagpala at muli niya po tayong iningatan. Kaya naman po ito po ang ating pagkakataon upang ibalik sa kanya lang ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya po inaanyayahan ko ang lahat na magkaroon po tayo ng ating sandaling panalangin. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon naming may likha ng langit at lupa. Ang Panginoon naming makapangyarihan at siyang buhay. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong presensya, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinataas namin ang iyong ngalan, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming aawitan at sasambahin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo po sa bawat isa, Panginoon. We thank you, Lord God, sa isang linggo po na hindi niyo po kami, Panginoon, pinabayaan, Lord God. Ikaw po ang nagbigay ng aming pangangailangan, Panginoon. Ang gumabay sa amin, saan man po kami nagpunta, Panginoon. Ikaw po ang nagbigay sa amin ng favor, Lord God, sa lahat po ng aming ginagawa. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord God. At sa umagang to, Lord, dalangin po namin ang gabay mo po sa bawat isa. Magmula po sa worship team, Panginoon, we pray, Lord God, that you fill us with the Holy Spirit, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na maging blessing po kami sa lahat ng taong nakakarinig ng mga awitin namin, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Gamitin mo po ang aming mga talento na sa inyo po nagmula, Panginoon. Ganon din po sa magbabahagi ng inyong salita. Dalangin po namin ang iyong gabay sa Kanya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, Lord God. Sa Kanyang pagbahagi, Panginoon, ng mga mensahe mo po sa amin, Lord God. Ganon din po, Lord God, sa lahat po ng makikinig ng iyong salita, dalangin po namin that you open our hearts and minds, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin po namin na lubusan po naming maintindihan ang salita mo, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magamit ito sa aming mga buhay, Panginoon. Dalhin namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord. At maging blessing rin po kami sa lahat po ng aming taong nakakasama, Panginoon. Gawin mo po kaming ilaw at asin, Panginoon. Saan man po kami magpunta, Panginoon. Saang community man po kami naroroon, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang tagumpay ng gawain ito magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Ngalan mo lamang ang aming sasambitin. Ngalan mo lamang ang aming itataas at pupurihin, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papuri at pagsamba sa aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Sabi po sa mga awit 146 verses 1 to 2, purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Purihin siya't aking aawitan habang ako'y may buhay. Amen. Praise God. Isang malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ang ating pagkakataon na umawit ng may galak at saya mula
sa ating puso at ihandog po sa ating Panginoon. Hallelujah. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalakbay.
God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Patuloy ka pong purihin at awitan, Panginoon. Tayo po ay umawit out of our love sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang Diyos na nararapat sa lahat ng pagpuri at pagsamba. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka nagbabago.
purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Atin pong alalahanin ang kabutihan ng ating Panginoon, ang lahat po ng Kanyang ginawa sa ating mga buhay. Dahil kahit kailan po, hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. Lagi siya nandyan sa atin at bilang Diyos na may malawak na pag-ibig sa atin. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain ka, Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa
Lord God, we thank you, Panginoon, for this morning, Lord God, for your presence, Panginoon. We thank you and we glorify your name, Panginoon. Ngalan mo ang aming pupurihin, Panginoon. Diyos ka sa aming lahat, Lord God. Hindi ka nagbabago, ikaw ay tapat mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tanggapin mo po lahat ng aming mga papuri at pagsamba na para lamang sa iyo, aming Panginoon. Binabalik po namin ang lahat sa iyo. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning, everyone. Ako po ay nagpapasalamat po sa Diyos sa pagkakataon po na binigay ng Panginoon upang kayo po ay makasama ngayong umaga. At isang kagalakan po na makita po ang bawat isa. Pakitingnan nga po ang inyong mga katabi, kaliwa at kanan, at pakisabi po, ako ay natutuwa na ikaw ay naririto. Sige po, pakisabi po. Yan. Salamat po. Ako po ay naatasan po na ituro po sa inyo ang topic po na ito, Living a Balanced Life for God's Glory. Taken from 3 John chapter 1 verses 5 to 8. Na dito po ay angkop na angkop sa ating lahat. Pamumuhay po na balanse para po sa karangalan po ng Diyos. Ano? At sa introduction po, alam nyo bakit tayo pwedeng maraming matutunan po sa aklat ng 3 John. Makikita ho natin ang mga biblical characters po sa mga talata po na ating pag-uusapan na magtutulak po sa atin na mamuhay na merong balanse para po sa karangalan po ng ating Diyos. Ang aklat po ng 3 John ay sinulat po ng isang elder, isang matandang pinuno sa iglesia na pangalan po ay Juan. Kanya pong isinulat ng aklat na ito sa panahon na siya po ay nasa island of Patmos. Siya po ay pinatapon po doon dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus. At nakakatuwa isipin, sa kabila man po na siya po ay pinatapon sa island of Patmos, balanse ang buhay ni John. Bagamat physically, hindi talaga maganda ang kanyang katayuan, pero spiritually, siya po ay naglilingkod sa Diyos. Bakit po? Ang loob ng iglesia ng Ephesus ay punong-puno ng challenges. Meron po mga wrong teachings. Gnosticism, Docetism. Ang Gnosticism po ay nagtuturo na the world is evil and corrupt. At dahil po dito, si Jesus, siya ay physical being, hindi sapat si Jesus para sa kaligtasan ng tao. Yun yung kanilang tinuturo, maling turo. And they believe salvation is through knowledge alone. Pero tayo, alam ho natin, salvation is through faith in Christ alone. Yun po yung totoo. Then yung Docetism po, naniniwala, they denied the humanity of Christ. Para sa kanila, si Jesus, ang kanyang humanity illusion lang. Kaya naman si John, binibigyan po niya ng payo ang iglesia kung ano ang dapat gawin. At ano bang problema? Sa loob ng simbahan, mga minamahal, may mga tao po doon na lumilikha ng problema. Ang pangalan po niya ay nandyan, Diotrepes. Si Diotrepes po siya po ay against sa authority ni John. At siya rin po, he excommunicated believers in the church na nagpapakita po ng malasakit pag-ibig sa kapwa. Imagine nyo, tama yung ginagawa ng mga kasama sa loob ng simbahan, pero he excommunicated. At galit siya sa mga taong gumagawa ng mabuti. Kung titingnan nyo, isa kaya siyang mananampalataya? Hindi ho natin masabi. Pero lumalakad siya na hindi balanse. Lumalakad siya papalayo saan? Sa kalooban ng Diyos. Pero, meron pong isang tao dyan, ang pangalan po niya ay si Gaius o si Gayo. Si Gayo po, anong katayuan ng kanyang katawan? Ayon po sa talata verse 2, alam niyo po, hindi malusog ang kanyang katawan. Hindi maganda ang kalagayan ni Gaius. Pero anong maganda? Spiritually, mabuti naman ang kanyang kalagayan.
At ito ay angkop sa ating lahat. Bakit po? Marahil marami sa ating kalagitnaan katulad ni Gaius. Spiritually, maayos po ang kalagayan, pero physically, habang tumatakbo ang panahon, humihina po ang ating katawan. No? Siguro iba ho sa atin dito ay physically, maayos ang katayuan, pero spiritually, pwedeng umaawit ka sa Diyos, pero alam mo, malayo ang puso mo sa Panginoon. O siguro, baka iba ho sa ating kalagitnaan, physically, hindi maayos ang katayuan, spiritually, hindi rin maayos ang katayuan. Kaya naman si John, binibigyan po niya ng payo si Gaius. At ang kanyang dalangin po, nawa, maayos ang kalagayan ni Gaius physically. At alam niya, maayos naman ang kanyang katayuan spiritually. At hinahangad po ni John, isang magandang katangian, a balanced life, living a balanced life. Binibigyan niya ng payo yung kanyang kapatid na bigyan din ng halaga ang lupang katawan. Kaya sa atin pong kalagitnaan, marahil sa isang buwan na pinag-usapan po ninyo about balancing po ng life, marahil nabigyan kayo ng diin. Bukod sa paglalaan ng panahon sa mundong ito, importante rin paglaanan po ng panahon ng spiritual na bagay. Now, this morning po, as we talk about living a balanced life for the glory of God, nais ko pong bigyan ng diin. Pakibasa po ng sabay-sabay. Ready, go. Ngayong umaga po, atin pong makikita ang katangian po ng mga biblical characters po sa 3 John na namuhay po ng balancing buhay. At makikita natin ang Diyos sa buhay nila. At ano po magandang balita? Ito ay nagtulak sa marami para makita ng iba kung sino ang Diyos na gumagawa sa buhay po nila. At ganoon din po sa buhay nating lahat. A balanced believer reflects God's wholeness and draws other people to Christ. Now, ang tanong po, what does it mean? Living a balanced life for God's glory. Ano bang ibig sabihin po niyan? Na pamumuhay po ng balanse para sa karangalan po ng Diyos. Una, ang isang tao po na namumuhay ng balanse para po sa karangalan ng Diyos, meron pong paglilingkod. Pakisabi nga po, paglilingkod. Isa pa po, pakisabi po, paglilingkod. Now, verse 5, ano po ang sinabi ni John sa kanyang kaibigan? Mahal kong kaibigan, tapat ang iyong paglilingkod. Para kanino? Sa mga kapatid. Hindi lang sa mga kapatid, para kanino pa? Para sa mga tao na hindi niya kakilala. Sa ating makikita, living a balanced life, meron pong paglilingkod sa kapwa. At napansin po ni John, ang puso ni Gaius na tapat ang kanyang paglilingkod. Hindi lang sa mga nakakilala sa Panginoon, kahit sa mga taong hindi niya pa kakilala. Madalas po, ang paglilingkod, laging iniisip, ano ba ang pwede kong makuha kapag ginawa ko to sa isang tao? Pero ang tunay po na paglilingkod, lagi niyang iniisip, ano ang magiging benepisyo nito para sa iglesia? Kapag ginawa ko to, ano maging benepisyo nito sa aking kapwa? Yun ang tunay na paglilingkod. Wala pong hinihintay na kahit anumang kapalit. Now, kung paglilingkod po ang pag-uusapan, isa po sa magandang halimbawa ang ating Panginoong Hesus. At pinapakita po ng talata, ang anak ng tao po ay naparito. Ano sabi ng talata? Hindi upang paglingkuran. Siya po ay naparito. Anong layunin po? Upang siya po ay maglingkod. Inalay niya mismo ang kanyang buhay para po sa marami. Mga minamahal, kaya mo bang ialay ang iyong buhay sa iyong katabi? Tingnan mo nga. Di ba? Ang hirap ialay ng buhay sa iyong katabi. Taas ang kamay, kaya niyang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang katabi. Sige nga. Sige po. Di ba? Ang hirap magtaas ng kamay. O, sino rito kaya niyang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang kaaway? Taas ang kamay. Lalo na. Ano? Lalo na. Pero tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesus. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo tumalikod sa Diyos. Pero binigay niya ang kanyang buhay bilang larawan ng pagdilingkod.
At sa loob ng simbahan po ng Ephesus, meron pong isang mananampalataya ng pangalan ay Gaius. Balanse ang kanyang buhay. Dahil meron siyang panahon para saan? Sa paglilingkod. Handa siyang maglingkod na may katapatan. Hindi lang sa kanyang kapwa mananampalataya, kahit sa mga taong hindi niya kakilala. Now, next po. Nabasa ko po sa isang article na ang mga marine pala, kapag leadership ang pag-uusapan, kapag kakain na po sila, ang unang kakain, alam nyo sino? Bago yung pinuno? Yung mga tauhan muna. Yung mga manggagawa muna. Huli palagi yung pinuno. There is a picture of service. Di ba sa mundo, baligtad? Naalala ko before kapag nag-service kami, halimbawa sa patay, halimbawa sa kasal, after ng ceremony po, kami lagi pinapauna. Minsan nga naiiyak kami, hindi po, mauna po muna kayo. Pero isang larawan ng paglilingkod, lagi niyang iniisip ang kanyang kapwa. Now, what are the differences between a boss and a servant leader? A boss says, go. But a servant leader says, let's go. A boss says, he or she takes credit. But a servant leader, he gives credit. He recognizes other people. He values the lives of others. Nakikita niya ang halaga ng kanyang kasama. Kapag boss uses people, ngunit ang servant leader, he or she develops. At masusukat ang magandang katangian ng isang pinuno kapag naduduplicate niya ang bigay ng Diyos sa kanya papunta sa iba. Or kaya mas humihigit pa yung iba sa kanya. At isang agalakan po ng isang servant leader na makita niya ang kanyang kapwa na lumalago sa Diyos. Ang isang boss knows how it is done. Pero ang isang servant leader shows how it is done. Church, leadership is not a position or a title. It is an action and an example. At ang totoo po, true service is the mindset of doing something to others without asking something in return. Think about Christ. He gave His life. He died on the cross. It is a picture of love and sacrifice without asking something in return. Walang hinihintay na kapalit. Balansing buhay. Paglilingkod para sa kapwa. Balancing buhay, living a life, living a balanced life for God's glory. You have to consider the word service. Secondly, what does it mean? Living a balanced life for God's glory. Hindi lang po may paglilingkod. Pangalawa, may pag-ibig. Pakisabi nga po, pag-ibig. Isa pa po, pakisabi po, pag-ibig. Okay, there is love, taken from verse 6a. Now, makikita ho natin dito, a balanced life. Buhay na mga mananampalataya at buhay naman ni Gaius. Tingnan niyo po, verse 6a. May mga nagbalita sa iglesia tungkol sa iyong pag-ibig. Now, si Gaius po ay isa sa mga tao po na ang sarap pag-usapan. Isa po siya sa mga tao na ang sarap ikwento ng kanyang buhay. Bakit po? Kasi punong-puno siya ng pag-ibig. At ating mapapansin, living a balanced life for God's glory. Ang mga tao sa paligid ni Gaius ay nagpapatunay na itong si Gaius po ay tunay na mananampalataya. Why? Tingnan nyo yung balita nila. Maganda yung mga binibitawang salita patungkol kay Gaius. Kinikwento niya kung anong klaseng pag-ibig meron si Gaius para sa kanyang kapwa. Kung ating pag-uusapan po, yung mga nagbibigay balita, church, you have to understand, your words are very powerful. Your words can build up or it can destroy. Your words can give life
or death. Your words can encourage or it can discourage. Living a balanced life. Nakita ng mga tao yung magandang katangian ng lingkod ng Diyos. Walang negatibong reaksyon sa kanila. Pero punong-puno ng pag-ibig na handa nilang ikwento kay John ang buhay ni Gaius. Mga kapatid, meron na kaya mga tao na katulad ng mga mananampalataya na ito na naikwento yung buhay mo sa iba? Nasabi nila kung anong katangian meron tayo na nagtutulak sa kanila to think about God, to think about the beauty of the grace of God. And that is our calling. At tayo bilang mga mananampalataya, lagi nating isaalang-alang bago tayo magsalita patungkol sa ating kapwa. We need to ask ourselves, is it necessary? Is it inspiring? Is it helpful? Kasi po, kung hindi naman nakakatuloy yung ating bibitawan sa ating kapwa, huwag na lamang sabihin. Kung ating sasabihin po ay hindi naman importante, hindi makakapag-build up ng kanyang buhay, huwag na lang talagang sabihin. Kung ito ay hindi naman inspiring, ito ay makakasira lamang, at ito ay walang katotohanan, huwag na lang sabihin. Kasi po, ito ay mga hakbang papalayo sa kalooban ng Diyos. Now, pag-ibig. Ngunit kung ang ating sasabihin po ay nakakabuti, kung ito po ay nakakatulong, ito po ay nakakapagpatibay ng iglesia, kung ito po ay nagtutulak sa mga makakarinig kung gaano kabuti ang Diyos, sabihin po natin. Mga minamahal, kalooban ng Diyos sa ating lahat, to express love to other people through our words and through our actions. Next, please. Growing in love is a testimony that you are God's children. Paano natin malalaman na isang tao po ay anak ng Diyos? Lumalago siya sa pag-ibig. At ang sabi ng Biblia, Mateo chapter 22 verse 39, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mo minamahal ang iyong sarili? Di ba? Sasaktan mo ba ang iyong sarili? Hindi mo yun gagawin. Kasi mahal mo ang sarili mo. Pinapahalagahan mo ang iyong sarili. At ang tunay po na anak ng Diyos katulad ni Gaius na nakaranas ng pagbabago, mamahalin niya ang kanyang iglesia. Mamahalin niya kahit yung mga taong hindi niya kakilala. It is our calling to love other people. It is our calling to love the Lord. Alam niyo, loving person po, she builds you up. A loving person, he strengthens you by his example, through words and actions. A loving person, she helps you when you are in trouble. A loving person, she motivates or inspires. And I pray as you move forward po sa darating na araw, ang buhay po ninyo ay maging inspirasyon sa buhay ng marami. And I pray, bagamat very challenging, living a balanced life, physically, spiritually, pero as we move forward po, ay makita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin na magtutulak sa kanila to think about the cross, to think about what He has done to you and through you. Next po, what does it mean living a balanced life for God's glory? Una po, may paglilingkod. Pangalawa, may pag-ibig yan sa kanyang kapwa. May pag-ibig sa Diyos. Pangatlo, may pakikibahagi. Pakisabi nga po, pakikibahagi. Sa English po ay involvement. Now, paano ho natin makikita living a balanced life for God's glory taken from verse 6b and verse 8? Ano po ang pakiusap ni John? Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Pinapakiusap niya ang pagtulong, pakikibahagi,
Ano pa? Verse 8, dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para saan? Sa katotohanan. Now, few weeks from now, nabasa ko po sa baba, meron ko yung evangelistic program. There is a good opportunity po sa ating lahat. Invite other people. Lead other people to the one who can save them. Pray for your preacher. Ngayon pa lang po, katulad ng ganyang talata, isama niyo po sa dalangin ng mga tagapagsalita. Bagamat hindi kayo magsasalita doon sa harapan, pero nung sinasabi ng talata, kayo ay bahagi sa kanilang ginagawa. Malaking bagay po ang inyong pagwe-welcome sa kanila. Malaking bagay po ang panalangin po ninyo sa mga lingkod ng Diyos. At akin pong masasabi, ang church po na ito ay meron pong hospitality po sa mga lingkod ng Diyos. Nagpapasalamat po kami sa lagi niyong magiliw po na pagtanggap sa amin. Bagamat hindi naman tayo magkakamag-anak, but we cannot change the reality that we are one family in Christ. Kapag alam natin na mananampalataya, tayo ay belong sa Universal Church, yung nagtuturo ng tama about sola scriptura, sola fide, solas Christus, sola gratia, sola Deo gloria, kasama sa pananampalataya, universal. Walang dahilan para hindi sila ipanalangin. Yung mga missionaries po, alam nyo, sa ibang bansa ngayon, humaharap sila ng iba't ibang problema. Lalo na po sa China. Inuusig po mga mananampalataya doon. At tayo as a church, kahit hindi ho tayo nagpupunta doon, pwede ho tayo magkaroon ng bahagi sa kanila through our prayers. Let us support them along the way. Let us pray for them. At kung meron tayong pagkakataon po to encourage missionaries, why not? At si Gaius po, isa po sa mga mananampalataya sa loob ng simbahan na nagmamahal sa mga lingkod ng Diyos. Isa po siya sa mga mananampalataya na handang ipanalangin po, handa pong tulungan ang mga lingkod ng Diyos. And we know availability is better than ability. And we know together we achieve more. Kaya naman po, sa darating po na gawain po ninyo, ito magandang pagkakataon po. Take that opportunity to serve God. To serve other people, especially yung mga tao pong walang pagkakilala sa Panginoong Jesus. At ng tunay po na mananampalataya, tunay po na anak ng Diyos, ay nagmamalasakit sa programa ng Iglesia. Ang tunay po na mananampalataya, hindi lang siya nagmamalasakit, nakikibahagi siya kung ano ang pwede niyang gawin for the kingdom of God and for the glory and honor of His name. Bakit po tayo naririto ngayong umaga? Hindi po dahil Family Day. Tayo po ay naririto. Bakit po? It is Lord's Day. Araw ng Panginoong Jesus. At tayo bilang mga mananampalataya na binago ng Diyos, nakikibahagi tayo sa isang gawain na magbibigay ng karangalan sa Kanyang dakilang pangalan. Living a balanced life. Sa ngayon po, alam nyo, ang dami hong tao ngayon, marami ho ay wala pong panahon para sa Diyos. Puro pang physical lang. Trabaho dito, trabaho doon. Labas ang Diyos sa kanilang buhay. Now, ano sabi ng Bible? Makamit man ng tao ang kayamanan po sa mundong ito. Kung mapapahamak naman ng kanyang kaluluwa, walang saysay ang lahat ng bagay. Pero tayo bilang mga nakakilala sa Panginoon, tayo po'y lumalago sa pananampalataya kapag nakikibahagi po tayo sa gawain ng Diyos. Sino po'y nag-grow sa Panginoon? Yung kasama ninyo sa vision and mission, yung kabahagi po sa iglesia, kasama nyo sa panalangin, kasama sa paglilingkod, kasama sa pag-awit para sa Panginoon. Pakikibahagi. Why involvement? Mga minamahal, church is not something you go to. It is a family you belong. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Mukha bang pamilya yan? Kapuso? Kapatid? Isang pamilya.
No? At ako'y naniniwala, ang lago ng simbahan, hindi po nakabase yan sa dami ng tao sa iglesia. Ang lago ng simbahan ay nakabase po sa pananampalataya, pagsunod, at paglilingkod sa Diyos habang sila ay nagpapatuloy. Huwag niyong tingnan yung bilang, no? Pero tingnan niyo yung kapwa ninyo na nagpapatuloy sa paglilingkod, nakikibahagi, nagmamahal, lumalago sa Panginoon na magbibigay ng kasiyahan sa buhay po natin. The truth is, no growth without change. Kung hindi po natin babaguhin ang mindset natin patungkol sa balanced life, wala pong pagbabago o paglago na mangyayari sa atin. Pero as you face 2026, living a balanced life for God's glory. Ang isang anak ng Diyos nabubuhay hindi lang para sa mundong ito. Ang isang mananampalataya ay nabubuhay for the glory and honor of Christ. The question is, meron ba tayong gayo sa ating kalagitnaan? Na? Meron ba tayong gayo o gayos po, bagamat physically pwedeng may problema, hindi maayos ang kalagayan, pero spiritually, nakikita natin ang kanyang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang kapwa. Meron ba tayong gayos na nananalangin para sa mga lingkod ng Diyos, handang tumulong, hindi lang sa kanyang mga kakilala, kahit sa mga hindi niya kakilala? Meron ba tayong Apostle John na nagpapalakas ng kanyang kapwa? Nga alam natin kapag binanggit yung pangalan ng taong yan, itong tao na to talaga naman. Kapag ako ay nawawala, lagi niya akong naaalala. Lagi niya akong pinapaalalahanan. Lagi niya akong kinukumusta. Pinapalakas niya ang aking loob. No? Isang magandang legacy na pwede nating iwan isang araw. Bagamat maikli ang buhay sa mundo, pero living a balanced life. Meron siyang panahon, hindi lang para sa kanyang lupang katawan, kundi para sa spiritual na bagay. Meron ba tayong mga mananampalataya na nagpapahayag ng katotohanan sa kanyang kapwa mananampalataya? Yes, meron ba tayo dito? O meron ba tayong mga kapwa mananampalataya na nagpapahayag ng hindi totoo sa ating kalagitnaan? Huwag natin pipiliin yon. Piliin natin yung mga magandang salita na nagpapalakas ng loob, nagpapatibay ng pananampalataya, na magtutulak sa kanila to think about God, to praise God, dahil po sa buhay po ninyo. Meron ba tayo mga mananampalataya na nagpapahayag ng salita ng Diyos? Very open palagi na ibahagi po ang mabuting balita sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. We should have missional living. We should have missional mindset. Inviting others to say yes to Jesus. And that is our calling. Ang buhay natin hindi lang para sa mundong ito. Hindi lang dapat nakafocus sa pangsarili. Buhay na para din sa kaharian ng Diyos. Kaya naman habang nabubuhay po tayo, no, ibalansin natin yung sitwasyon. At paano po magiging makabuluhan ang trabaho mo? Paano po makapagbibigay ng karangalan ng ginagawa mo sa labas? Paano maitataas ang Diyos sa iyong pag-aaral? Living a balanced life. Gawin mo yan for the glory of His name. Ang paglilingkod po, ang pag-ibig po at pakikibahagi, hindi lang yan sa loob ng simbahan. Pero kapag lumabas ka sa bahay panambahan, habang ginagampanan mo na may katapatan, ang isang bagay, may tataas mo ang pangalan po ng Diyos at makikita ng iba ang pagbabago sa iyong buhay na magtutulak sa kanila. Sila mismo, maglagak din ang pananampalataya sa iyong tagapagligtas. Next po. Isa po yan sa aking natutunan kay Reverend Marcelo. We work first, we serve first, we sacrifice first. Narinig yun na po yan, di ba? Ang action po dyan, pag we work first, ganun po sa unahan. Yung kamay niyo po, dali niyo po ganyan. We work first. Pag sabi nga po, we work first. And then we serve first. We sacrifice first. Okay? Ulit po, sabay-sabay po tayo.
Ano po ang una? Sacrifice first. Isa pa po? We work first, we serve first, we sacrifice first. Lastly po? We work first, we sacrifice first. And the question is, hangad mo ba na lumago sa paglilingkod? Hangad mo ba na lumago pa sa pag-ibig ng Diyos? Hangad mo ba na lumago pa sa pakikibahagi? You need the decision. You need dedication and determination. Church, the value of life is not duration, but the donation of it. Hindi ho talaga yung haba ng buhay. Ang halaga ng buhay kung paano mo ginamit ang oras mo, ang buhay mo dito sa lupa. And we are called by God to live by faith and obedience day by day. And I pray po, make a difference today. And years to come. Anong purpose po? For the expansion of God's kingdom. Lastly po, sa pagwawakas, pakibasa po ng sabay-sabay. Amen ho ba? Ano po ang motivation sa pamumuhay po ng balanse? Ang ginawa ni Jesus sa krus. At ang ating paglilingkod, ang ating pag-ibig po at pakikibahagi, ito ay larawan ng ating pasasalamat sa Panginoon. At sa biyaya po ng Diyos na ating naranasan sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Let us pray. Dakilang Diyos na napakabuti. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa paalaala mo sa amin mula sa iyong mga salita. Marahil katulad ni Gaius, meron sa aming kalagitnaan na physically hindi maayos ang kalusugan, ngunit maayos spiritually. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Bigyan mo kami ng karunungan kung paano pa mapapalakas, O Diyos, ang aming lupang katawan, upang magamit mo pa, O Diyos, ang natitirang oras buhay namin para sa iyong karangalan. Panginoon, salamat po sa iglesyang ito na tunay naman, kitang-kita po namin na magiliw na pagtanggap sa iyong mga anak. Kitang-kita po namin, O Diyos, ang iyong pag-ibig na buhay sa kanilang salita, sa kanilang mga gawa. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong bigyan ng kagalakan ng aming mga puso, na makita namin ang mga pagkakataon na dumarating sa buhay namin na magbibigay ng karangalan po sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin, O Diyos, ang aming Pastor Nando, ang kanyang lupang katawan. Salamat po, Panginoon, ikaw ang kanyang dakilang manggagamot. At salamat po sa development na ginagawa mo sa buhay niya. Patuloy namin tinataas, O Diyos, sa iyong lingkod na ito. Maging ang iyong tagapagsalita, O Diyos, sa nalalapit na evangelistic crusade. Dalangin namin na bigyan mo siya ng karunungan, yung mga taong makakarinig ng iyong mga salita ay maglalagak sila ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. At kami bilang mga anak ng Diyos, hindi kami magdadalawang isip. Nasabihin po namin, yes to Jesus. Handa kaming sumunod sa nais mo for the glory and honor of your name. Panginoon, salamat po. Ikaw ang siya nagbubuklod sa aming lahat bilang isang pamilya. At salamat, O Diyos, kasi tiyak kami habang kami nagpapatuloy. Patuloy mong gagamitin po ang bawat isa sa amin upang makita ka, Panginoong Yesus. Upang magtulak sa marami na sila mismo ay magbibigay ng pasasalamat sa iyong pangalan dahil sa ginawa mo, Jesus, sa buhay po namin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you, be gracious to you, and give you peace. Si Taft family and for everyone, both now and years to come. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Pagpalain po kayo ng Diyos.